Dumarami raw ang mga scammer kapag papalapit ang Pasko dahil maraming may ekstrang pera. Kaya ang DICT at Bangko Sentral ng Pilipinas may paalala sa publiko para hindi mabudol. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Minsan ang nakatanggap ng text ang freelancer na si Roven na inakala niyang galing talaga sa telco niya. Sa unang tingin niya naman, mukhang lehitimo dahil may pangalan ng telco na nag-aalok ng murang gadgets. Dahil naingganyong bumili, chinek niya ang pinadalang link at umorder siya gamit ang kanyang credit card. Pero ang link, scam pala. Nalaman na lang niya na makatanggap siya ng text na may nagtatangkang gumamit ng credit card niya sa ibang bansa pero hindi gumana dahil lagpas ito sa credit limit niya. Masaya ako sa iPad kasi siyempre 340 na, tapos magkaka-iPad ka or 69 pesos magkakaroon ka ng extra smartphone. Never again. Please think before you click. Babala ng Department of Information and Communications Technology o DICT, talagang talamak ang mga scam tuwing magpapasko. Dahil alam ng mga scammer na marami ang may ekstrang pera. Yung mga kababayan natin siguro, paalalahanan natin na maging mapagmatsyag, mapagbantay, maging maduda sa mga text messages at saka yung mga tumatawag sa kanila. Para makatulong sa awareness ng publiko, naglunsad naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng financial education modules na timing daw pangontra sa mga bantay sa lakay ng mga scammer. Uploaded yan sa website ng BSP at ipapamahagi rin sa mga ahensya ng gobyerno. Importante ito para yung lalo na ngayon ang dami-dami mga scam. When you're financially educated, madidetect mo na kung scam ba ito at kunyari maloko ka man, alam mo kung saan ka pupunta. Payo ng BSP sa publiko, huwag ibibigay kahit kanino ang one-time password o OTP na ipapadala ng credit card, bangko o e-wallet. Huwag magkiklik ng mga link at huwag din basta-basta magbibigay ng personal na impormasyon sa mga tumatawag at nagte-text na hindi kakilala. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.